Martial Peak, Kabanata 4801. 3 beses na mas mabilis. Ngunit, bago mo ako matalo, ikaw pa rin ang aking little brother. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Paalala ni Big Sister Lan sa kanyang sinabi. Isang napahiya na Big Brother Wang ang sumagot. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, pinatahimik ni Yang Kai ang batang lalaki sa pagsasabing. Sa digmaan, normal na manalo o matalo. Itaas ang baba mo, Big Brother Huang. Bumalik ka lang at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa iyong mga miyembro ng Small Stone Race at bumalik. Napaungol si Big Brother Huang at umalis. Tila hindi na siya makapaghintay na palakasin at paunlarin ang sarili niyang mga miyembro ng Small Stone Race. Sa kasalukuyan, naiwan na lamang siya sa kanyang 10 Stone Kings at isang maliit na bilang ng mga elite guards. Mahirap para sa kanya na palakasin ang kanyang hukbo sa maikling panahon. Sa kabilang banda, mayroon pa ring humigit kumulang 100,000 sundalo si Big Sister Lan, na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan. Tiyak na mas malaki ang tsansa niyang manalo sa susunod na laban. Lahat ito salamat sa iyong ideya. Nakangiting tumingin si Big Sister Lan kay Yang Kai. Handa na rin niya akong tawagin na Big Sister pagkatapos ng maraming taon. Sabihin mo sa akin. Anong reward ang gusto mo? May reward ka ba sa akin? Naging masigla si Yang Kai sa isang iglap. Oo nam. Di bale, alam ko ang gusto mo kahit hindi mo sabihin. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumakbo si Big Sister Lan palabas ng miniature universe. Pagbalik niya, dinala niya ang literal na mga bundok ng yellow at blue crystals at itinapon ang mga ito kay Yang Kai. Natural, tuwang-tuwa si Yang Kai. Noong una, naisip niya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na madaling makuha muli ang dilaw at asol na kristal na ito, kaya nagulat siya nang sabay-sabay na binigay ni Big Sister Lan ang napakaraming bagay sa kanya. Siyempre hindi siya tatanggihan ni Yang Kai. Pagkatapos magpasalamat, mabilis niyang ipinadala ang mga materyales na ito sa hardin ng gamot. Pagkatapos ng epikong digmaan, si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay tumigil sa pagtatalo sa isa't isa sa loob ng mahabang panahon. Habang si Big Brother Wang ay nagsumikap na bumuo ng sarili niyang mga miyembro ng Small Stone Race, si Big Sister Lan ay hindi naging kampante. Kahit na siya ang nanalo sa pagkakataong ito, 70% ng kanyang mga miyembro ng Small Stone Race ang napatay. Naturally, kailangan niyang mabilis na palitan ang kanyang mga ranggo. Kung siya ay nalunod sa lubos na kaligayahan ng tagumpay na ito at hindi naisip na pagbutihin ang sarili, siya na ang tatawag sa kanya ng Big Brother, sa susunod. Ang ganitong uri ng kinalabasan ay hindi matitiis para sa kanya, kahit na pareho silang abala, hinahanap ni Big Sister Lan si Big Brother Wang paminsan-minsan para lang marinig ang pagtawag nito sa kanya ng Big Sister. Habang siya ay nasisiyahan sa bawat oras, si Big Brother Wang ay lalo lamang nagalit at lalo pang pinalakas ang kanyang determinasyon na makaganti. Ang liwanag na bumungad kay Yang Kai mula sa labanan ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa Great Nothing na scripture. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang niya para mahawakan ang kaibuturan ng secret art, ngunit hindi niya iyon nagawa. Iyon ay dahil hindi pa rin niya naiisip ang kaugnayan sa pagitan ng Great Nothing na scripture at ng time daw. Sa araw na ito, bigla siyang nakakita ng isang bagay at tumingin sa isang partikular na direksyon. Sa kasalukuyan, nakaupo si Shuyi na nakakross ang mga paa sa isang malaking bato sa tabi ng isang bangin. Lumakas ang lahat ng kanyang sigla habang umiikot ang kanyang true chi. Sa itaas ng kanyang ulo ay umiikot na madilim na ulap at nakakabinging kulog ang maririnig. Siya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggamit ng isang pambihirang tagumpay. Si Shuyi ay nasa Third Order Transcendent Realm, at malapit na siyang makarating sa Saint Realm. Iyon ay isang napakakakaibang realm. Naalala ni Yang Kai na noong siya ay nasa Tongzuan Realm noong nakaraan, ang pinakamataas na martial daw ay ang Saint Realm. Hanggang sa umalis siya sa lugar at pumasok sa Starfield ay nakipag-ugnayan siya sa mas matataas na realms. Naramdaman na niya na magkakaroon ng kakaibang kababalaghan kapag umakyat ang kanyang ikatlong alagad sa Saint Realm. Sa makatuwid, nang mapagtanto niya na si Shuyi ay nakakamit ng isang pambihirang tagumpay, agad siyang lumapit at pinagmasdan siya mula sa malapitan. Sa katunayan, nandoon si Yang Kai sa tuwing nakakamit ni Shuyi ang isang tagumpay sa nakaraan, ngunit wala pa siyang natutuklasang espesyal sa ngayon. Gayunpaman, ang oras na ito ay tila naiiba. Bago pa man mangyari ang pag-akyat, ang time daw essence sa kanyang miniature universe ay nagsimulang mag-react sa paraang parang sinusubukan nitong sumama kay Shuyi.
Parehong naramdaman ni Yang Kai nang ang kanyang unang disipulo na si Zhao Yebai ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay, ngunit ang nakaresonate sa kanya ay ang Space Dao Essence. Samantala, hindi siya nag-aalala tungkol sa tagumpay ni Shuyi. Bagamat mabilis ang pag-unlad ng paglilinang ni Shuyi, mas matagal siyang gumugol sa kanyang mga panaginip kaysa sa katotohanan dahil sa kanyang natatanging talento sa Time Dao. Sa makatuwid, ang kanyang pundasyon ay matatag. Tiyak, hindi siya mahuhulog sa panganib sa pamamagitan ng pag-akyat sa Saint Realm. Nang bumaba ang World Baptism sa ulo ni Shuyi, tila hindi niya napansin. Sa halip na mag-react dito, iniyuko niya ang kanyang ulo na parang nakatulog. Hanggang sa umabot sa kanya ang puwersa ay tumangala siya at tumitig sa kawalan na may isang pares ng nakakatakot na mga mata. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita iyon, sumimangot si Yang Kai. Ang World Baptism ay patuloy na dumadaloy kay Shuyi habang binubuksan niya ang kanyang katawan at tinanggap ito. Hindi nagtagal, siya ay natatakpan ng mga sugat, ngunit habang siya ay nahaharap sa pagsubok, ang kanyang aura ay mabilis na tumaas at hindi nagtagal ay umabot sa tuktok ng Transcendent Realm. Ang Great Nothingness Scripture ay ipinakalat ng lubos habang pinoprotektahan nito ang mahahalagang bahagi ni Shuyi. Kasabay nito, ang Time Dao Essence sa Miniature Universe ay naging mas aktibo. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na maraming Time Dao Essence ang dumaloy sa katawan ni Shuyi at kinain niya pagkatapos ng World Baptism. Pagkalipas lamang ng isang oras, ang aura ni Shuyi, na nasa tuktok na, ay umabot sa susunod na yugto, at kasama niya bilang sentro, isang pressure wave ang nakitang kumakalat. Nakarating na siya sa Saint Realm. Kasabay nito, ang daloy ng oras sa Miniature Universe ay tila naapektuhan habang ang buong mundo ay tumigil sa isang iglap bago ito nagsimulang umusad muli. Nananatili ang ulap sa isip ni Yang Kai, dahil hindi pa rin niya naiisip ang kaugnayan sa pagitan ng Great Nothingness Scripture at ng Time Dao, ngunit malinaw niyang naramdaman na bumilis ang daloy ng oras sa kanyang Miniature Universe. Noong nakaraan, ang daloy ng oras sa kanyang Miniature Universe ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, ngunit ngayon, ito ay 3 beses na mas mabilis. Ang pagbabagong ito ay nagpagulat kay Yang Kai. Dapat pansinin na ang kanyang karunungan sa Time Dao ay nanatili sa ika-6 na antas, go beyond the ordinary to reach the extraordinary. Ito ay isang uri ng pagkakategorya na naimbento niya at dahil lamang sa antas na ito ng pangunawa na ang daloy ng oras sa kanyang Miniature Universe ay bumilis bago ito. Bakit siya nakakuha ng ganoong reward pagkatapos makamit ni Shuyi ang isang pambihirang tagumpay sa kanyang Miniature Universe? Dahil ba kay Shuyi mismo? O dahil ba sa Great Nothingness Scripture? Posible bang magkabisa ang dalawang dahilan? Si Shuyi ay may talento sa Time Dao, at nilinang niya ang Great Nothingness Scripture. Bukod dito, nakamit niya ang pag-akyat sa Miniature Universe ni Yang Kai. Marahil ang napakaraming dahilan na ito ay nagdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago. Gayunpaman, hindi mapalagay si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit pinili niya si Shuyi para linangin ang Great Nothingness Scripture ay dahil gusto niyang lubos na maunawaan ang secret art para umunlad ang kanyang mastery sa Time Dao. Ngunit ngayon, habang siya ay nakinabang, wala pa siyang natutunang bago, na sadyang hindi maintindihan. Nang suriin niya ang kanyang Miniature Universe at kumpirmahin na walang mali, lalong nagduda si Yang Kai. Samantala, nagising si Shuyi habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay. Kahit na nakaranas siya ng maraming paghihirap habang nakamit ang tagumpay na ito, ang kanyang katawan ay pinatibay ni Yang Kai. Bukod pa rito, nakaakyat na siya sa susunod na Great Realm. Sa makatuwid, siya ay mabuti dahil ang kanyang mga sugat ay halos gumaling na. May nararamdaman ka bang discomfort? Si Yang Kai ay humarap sa kanya at nagtanong. Nang marinig iyon, mabilis na tumayo si Shuyi at binati siya. Pagbati, Honored Master. Nag-aalinlangan pa rin siya. Nakalusot ba ako? Tumanggo si Yang Kai. Nasa Saint Realm ka na ngayon. Napakamot ng ulo si Shuyi. Hindi ko man lang namalayan. Sa hindi malamang dahilan, naalimpungatan ako ng antok at naidlap ngayon. Maraming salamat sa pagprotekta sa akin, Honored Master. Naisip niya na ang dahilan kung bakit siya matagumpay na nakamit ang pag-akyat ay dahil si Yang Kai ay nakabantay sa tabi niya, kung hindi, binawian na siya ng buhay dahil ngayon lang siya nakatulog. Tinitigan siya ni Yang Kai at nag-isip bago sinabing. Dahil nakarating ka na sa susunod na Great Realm, ipagpatuloy mong palakasin ang iyong pundasyon. Hindi ka dapat maging mayabang dahil lang sa mas makapangyarihan ka ngayon. Oo, magalang na sagot ni Shuyi. Ang disipulo ay maglilinang ng husto at hinding-hindi makakalimutan ang iyong mga turo. Nang tumangala siya, wala na si Yang Kai.
Si Shu Yi ay lubos na gumagalang sa kanyang pinarangalan na guro. Kung hindi siya kinuha ni Yang Kai bilang isang disipulo sa panahon ng disciple recruitment, hindi siya makakamit ng anumang magandang bagay sa buhay dahil sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, sa pagsunod sa mga turo ni Yang Kai, nakarating siya sa Saint Realm pagkatapos lamang ng ilang dekada. Naniniwala siya na simula pa lang iyon dahil may mas magandang kinabukasan pa siya. Nang matanggap ang utos ni Yang Kai, mabilis niyang sinimulan ang pagsasama-sama ng kanyang bagong cultivation. Sa katunayan, madali para sa kanya ang paglilinang, dahil kailangan lang niyang makatulog. Ang kanyang kakayahan ay nananatiling kaila-hilakbot kapag siya ay nilinang habang siya ay gising. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na si Shu Yi sa paglilinang sa kanyang mga panaginip. Sa makatuwid, natutunan niya kung paano matulog sa gusto. Sa kasalukuyan, masusing sinusuri ni Yang Kai ang kanyang miniature universe. Ang katotohanan na si Shu Yi ay nagdulot ng ganoong pakinabang sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang miniature universe ay lubos na nakapagtataka sa kanya. Hindi siya mapakali bago malaman ang dahilan. Sa kasamaang palad, wala pa rin siyang nahanap na bakas pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap. Sa sinabi nito, napagtibay na ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay 3 beses nang mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Nagpa siya si Yang Kai na tanungin sina Big Brother Wang at Big Sister Lan tungkol dito, ngunit wala silang ideya kung ano ang sinasabi niya. Para sa kanila, ang kanilang likas na kakayahan ang pinakamakapangyarihan sa mundo at nalampasan na nila ang lahat ng iba pang secret arts o techniques. Hindi na kailangan para sa kanila na matuto ng iba pa. Naiwan na walang ibang pagpipilian, si Yang Kai ay maaari lamang sumuko sa pagsisiyasat. Kung tutusin, hindi siya partikular na talentado sa time daw. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng gayong mga tagumpay ay salamat sa lahat ng mga pagkakataon sa nakaraan. Siya ang pinaka-talented sa Dao of Space, na umabot sa ika-8 antas ng pangunawa, ang Summiting the Peak. Hindi siya maglalakas loob na sabihin na walang hihigit sa kanya sa hinaharap, ngunit bihira ang sino mang umabot sa antas na ito mula pa noong una. Ang pinakatalentadong tao sa time daw na kilala ni Yang Kai ay ang namatay na Fluang Time Great Emperor mula sa Star Boundary. Kung nabubuhay pa ang Fluang Time Great Emperor, maaaring lubos niyang naiintindihan ang Great Nothingness Scripture na ibinigay sa kanyang talento sa time daw. Naiiyak na lamang si Yang Kai na ang isang napakagandang tao ay namatay ng maaga. Ang Fluang Time Great Emperor ay namatay para sa Star Boundary, at kung hindi niya sinaktan ang Great Demon God sa lahat ng mga taon na iyon, malalamon at winasak ng huli ang Star Boundary bago pa isinilang si Yang Kai. Sa kabutihang palad, mayroong 2 disipolo na nakakuha ng kanyang mana. Sina Yang Xiao at Yang Zhu ay magkaparehong talino sa time daw. Habang sinundan ni Yang Xiao ang mga miyembro ng Dragon Clan sa Ancestral Land at hindi na siya babalik kaagad, nanatili si Yang Zhu sa High Heaven Palace. Nagpa siya si Yang Kai na kapag bumalik siya sa High Heaven Palace, hihilingin niya kay Yang Zhu na maunawaan ang Great Nothingness Scripture. Samantala, wala pa ring ibang ginawa ang Giant Spirit God na si Aer kundi kumain, matulog, magtungo sa susunod niyang destinasyon, at ulitin. Sa bawat oras na siya ay nakatulog, aabutin siya ng ilang taon upang magising. Sa kabilang banda, nanatiling matindi ang laban nina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa Miniature Universe. Kasunod ng kanyang unang pagkatalo, natutunan ni Big Brother Wang ang kanyang leksyon habang siya ngayon ay nagsisikap na mag-alaga ng kanyang mga miyembro ng Small Stone Race. Wala siyang pakialam kung gaano karaming materyales ang gagastusin niya para gawin iyon. Tiyak, natuwa si Yang Kai sa ginagawa ng dalawang ito. Martial Pick, Kabanata 4802. Hindi na delikado. Hindi nakalimutan ni Big Brother Wang ang aral na itinuro sa kanya noong unang digmaan. Bukod dito, dahil sa disbentahan na dulot ng nakaraang pagkatalo, hindi siya nagmamadaling makipag-showdown kay Big Sister Lan. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang mga sundalo sa maliliit na grupo at hinaras ang makapangyarihang hukbo ni Big Sister Lan. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalandian niya, kaya nahirapan siyang harapin ang sitwasyon sa ngayon. Matapos makakuha ng ilang kalamangan, inilabas ni Big Brother Wang ang lahat ng kanyang hukbo at tinalo ang kabilang partido sa isang mapagpasyang welga. Ang ganitong uri ng kinalabasan ay nagulat kay Yang Kai habang ito ay hindi katanggap-tanggap para kay Big Sister Lan. Sa sinabi nito, gaano man kalakas ang dalawang ito, mayroon silang magandang kalidad, handa silang umamin ng pagkatalo. Nang matalo si Big Brother Wang sa labanan sa unang pagkakataon, nagngangalit siya at tinawag siyang Big Sister, kahit gaano siya ayaw. Ito ay ang parehong kaso sa oras na ito. Gayunpaman, pagkakataon na ni Big Sister Lan na tawagin siyang Big Brother.
Pareho silang mayabang, na inaasahan dahil marahil sila ang pinakamakapangyarihang nilalang sa 3,000 mundo, kaya hindi nakakagulat na sila ay mayabang. Sa makatuwid, pagkatapos makamit ang isang malinaw na tagumpay, wala sa kanila ang ganap na si Ceres sa kabilang partido. Tulad ng kung paano iniligtas ni Big Sister Lan ang mga buhay ng kanyang Stone Kings at binigyan siya ng oras para mag-restock at mag-armas muli, ginawa rin ni Big Brother Wang sa pagkakataong ito. Hindi dahil sa nakikiramay sila sa natalo, sa halip ay gusto lang nilang ipaalam sa kabilang partido na sila nga ang mas malakas, at ang natalo ay kailangang kusang tawagin ang nanalo na Big Brother o Big Sister. Sa mga susunod na taon, nasaksihan ni Yang Kai ang kanilang mabilis na paglaki bilang mga commander ng militar. Walang mga pamamaraan na sasabihin sa unang labanan dahil inilabas lang nila ang lahat ng kanilang mga sundalo at nagkaroon ng showdown sa isang open field. Hindi nila intensyon na idirekta ang kanilang mga sundalo. Pagkatapos ng pagkatalo at pagkapanalo ng tig-iisang laban, tila natuto na sila sa kanilang mga aral dahil maaari na nilang pakilyusan ang kanilang mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ni Yang Kai ang lahat ng uri ng mga kagiliw-giliw na pag-atake, pagtambang, pag-akit sa mga kaaway sa mga bitag, paglikha ng mga diversion, at pag-akit sa tigre mula sa mga diskarte sa bundok. Ang kanilang karunungan sa mga taktika at pormasayon ng militar ay lalong naging malalim habang sila ay lalaban sa isa't isa gamit ang kanilang talino sa bawat sandali. Namangha si Yang Kai dito. Noong iminungkahi niyang gamitin ang mga miyembro ng Small Stone Race para matukoy kung sino ang mananalo, hindi niya inaasahan na darating sa ganoong punto. Ang buong teritoryong ibinigay ni Yang Kai sa kanila ay ganap na naging isang larangan ng digmaan. Ang kanilang mga sundalong Small Stone Race ay lumawak sa ilang 10 milyon mula sa halos 1 milyon at sila ay gumastos ng hindi mabilang na mga materyales dahil doon. Kung nalaman ito ng mga mula sa Cave Heavens at Paradises, tiyak na isumpa nila ang mga ito sa sobrang pag-aaksaya. Gayunpaman, walang pakialam sina Big Brother Wang at Big Brother Lan sa mga grado o dami ng mga materyales na iyon. Para matulungan ang mga miyembro ng Small Stone Race na lumaki, papakainin pa nila sila ng 7th grade at 8th grade na materyales. Bilang resulta, ang Stone King sa ilalim ng kanilang pamumuno ay medyo iba na ngayon sa mga normal. Hindi lamang sila ay mas malaki, ngunit maaari din silang gumawa ng mas maraming pebbles sa mas mabilis na rate. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na napisa mula sa kanilang mga pebbles ay mas malakas din sa simula. Dahil walang katapusan ang kanilang laban, nagdulot ito ng malaking benepisyo kay Yang Kai. Habang ang mga miyembro ng Small Stone Race ay ipinanganak at namatay sa napakaraming bilang, patuloy silang tumulong sa pagtaas ng pamana ng kanyang miniature universe. Sa makatuwid, kahit na si Yang Kai ay hindi pa nalilinang kamakailan, ang kanyang lakas ay patuloy pa rin sa mabilis na paglaki. Hindi na siya muling ginantimpalaan ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan ng anumang dilaw at asol na kristal dahil abala lang sila sa labanan ng talino sa isa't isa. Si Yang Kai ay isang taong binilang ang kanyang mga pagpapala dahil nakakuha na siya ng napakalaking reward sa Chaotic Dead Territory. Walang sino man sa kasaysayan ang nakaipon ng mga bundok ng material na yin at yang element sa kanilang miniature universe tulad ng kanyang ginawa. Bukod dito, pinagmamasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid kamakailan. Nang tumalon siya sa Chaotic Dead Territory kasama ang Giant Spirit God Aer, ang kawalan ay napuno ng blue at yellow crystals at madali niyang nahawakan ang mga ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, halos wala na siyang makitang asol at dilaw na kristal na lumulutang ngayon. Ang ilan sa kanila ay ibinigay kay Yang Kai ni Big Brother Wang at Big Sister Lan at ngayon ay nakaupo sa kanyang miniature universe. Ang ilan sa kanila ay ginamit upang pangalagaan ang mga miyembro ng Small Stone Race. Marahil ay may ilang dilaw at asol na kristal na nakakalat sa palibot ng Chaotic Dead Territory, ngunit hindi magiging marami sa kanila. Higit pa rito, ang pagdating ni Yang Kai ay nagpabago sa status quo sa Chaotic Dead Territory na nanatili sa loob ng maraming taon. Bago siya dumating, si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay hindi tumigil sa pakikipaglaban sa isa't isa. Sa tuwing may malaking sagupaan na magaganap, hindi mabilang na soul clones ang gagawin na pagkatapos ay nahak ang isa't isa hanggang sa mamatay. Ang pagbagsak ay kakalat sa buong Chaotic Dead Territory, na ginawa itong isang napakadelikadong lugar. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay abala na ngayon sa pag-aalaga sa kanilang mga miyembro ng Small Stone Race at ang panganib sa Chaotic Dead Territory ay unti-unting nawala. Ang soul clones ay naging dilaw at asol na kristal ng iba't ibang order habang ang higanteng masa ng may kulay na liwanag ay tumigil sa pagbangga sa isa't isa. Ang Chaotic Dead Territory ay hindi na mapanganib. Ito ay isang katotohanang hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Kai.
Noon pa man ay may protective layer sa paligid ng Giant Spirit God Aer simula nang pumasok sila sa Chaotic Dead Territory. Hinding-hindi niya ito iwaksi kahit na kumakain o natutulog. Dahil sa protective layer na ito kaya nananatiling ligtas si Yang Kai hanggang ngayon, ngunit dumating ang araw na biglang nawala ang protective layer sa paligid ng Aer. Hanggang sa sandaling iyon napagtanto ni Yang Kai na ang Chaotic Dead Territory ay sumailalim sa isang nakamamanghang pagbabago. Naging komplikado ang kanyang damdamin sa pagkaunawang iyon. Ideya lang ang pumasok sa kanyang isipan habang naghahanap siya ng paraan para mailigtas ang sarili, kaya hindi niya inaasahan na malulutas nito ang epic battle na nagpapatuloy sa pagitan ni Big Brother Wang at Big Sister Lan mula pa noong una. Nang makitang naging mas mapayapa ang labanan sa pagitan nila, talagang nakaramdam siya ng matinding tagumpay. Bagamat naawa siya sa mga miyembro ng Small Stone Race, ipinanganak sila para umatake sa isa't isa. Pinalaki lang ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan ang katangiang ito. Dahil hindi na mapanganib ang Chaotic Dead Territory, naramdaman niyang Kai na oras na para umalis siya. Ang dahilan kung bakit hindi siya umalis kanina ay hindi niya ito magawa. Kung wala ang proteksyon ni Aer, hindi siya makakagalaw ng malaya sa kawalan na puno ng layuning pumatay. Hahanapin sana niya si Ku Huaxiang pagkaraan ng 100 taon ng pagkakakulong nito, ngunit lumipas ang oras na iyon dahil nakakulong siya sa Chaotic Dead Territory ng humigit kumulang 30 o 40 taon. Hindi na siya makapaghintay na magtungo sa Yinyang Cave Heaven ngayon. Pagkatapos niyang manalo ng unang pwesto sa Dao Theory Assembly at naging son-in-law ng Yinyang Cave Heaven, dapat napakasalan niya si Ku Huaxiang. Nakahanap si Yang Kai ng pagkakataong magpaalam kina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Nagulat silang dalawa sa narinig. Aalis ka na. Pinaikit ni Big Sister Lan ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Bahagyang tumango si Yang Kai. Aksidente ang pagdating ko sa lugar na ito. Ako'y higit na nasisiyahan na makatagpo sa inyong dalawa sa inyong pag-aalaga sa akin. Gayunpaman, hindi ako maaaring manatili dito magpakailanman, kaya oras na para umalis ako. Siya ay tunay na nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Kung wala sila, hindi siya magkakaroon ng napakaraming benepisyo. Inaasahan na nalungkot siya sa pag-alis sa kanila matapos ang maraming taon na kasama nila. Sa kabilang banda, mukhang okay sina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa kanyang pag-alis, at tumango lang siya nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Big Brother Wang, "Maaari kang umalis, ngunit ang aming mga teritoryo ay kailangang manatili dito." Agad na nagpakita si Yang Kai ng madilim na ekspresyon habang kumikibot ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Si Big Brother Wang ay gumuhit ng bilog gamit ang kanyang kamay. Mga teritoryong ito. Direktang isinama niya ang 30% ng miniature universe ni Yang Kai. Umubo si Yang Kai at sumagot. Hindi. Ito ang aking miniature universe. Mamamatay ako kung iiwan ko ang ganoong kalaking lugar. Tiyak, hindi siya mamamatay dahil doon, ngunit ang kanyang lakas ay bumubulusok sa pamamagitan ng pagputol ng napakalawak na bahagi ng kanyang miniature universe at ang kanyang pundasyon ay mapilayan, ibig sabihin ay mawawalan siya ng pag-asa na makamit ang isa pang tagumpay sa kanyang buhay. Bumuo ka ng solusyon, kung gayon. Huwag kang magpapaapekto sa away natin. Madali lang yan. Naghanda ng husto si Yang Kai. Dahil napagpasyahan niyang umalis, natural na hindi siya tatakas ng walang backup na plano. Hindi rin sila papayag. Ang mga miyembro ng Small Stone Race ay nangangailangan lamang ng isang simpleng kapaligiran upang mabuhay. Kailangan na lang niyang maghanap ng bagong lugar para sa kanilang pag-unlad. Sa kabutihang palad, ang Chaotic Dead Territory ay puno ng mga wasak na universe world. Kailangan na lang niyang maghanap ng mas malaking basag na Spirit Province para malaya nilang maipagpatuloy ang laban. Matapos sabihin ni Yang Kai ang kanyang ideya, ibinuka ni Big Brother Wang ang kanyang mga palad. Walang natira. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai. Tinadyakan ni Big Brother Wang ang kanyang paa. May ilan sa nakaraan, ngunit lahat sila ay kinain ng taong ito. Ang tinutukoy niya ay si Aer. Sa sandaling iyon, hindi nakaimik si Yang Kai. Matapos itapak ni Big Brother Wang ang kanyang paa sa lupa, biglang nagising si Aer, na mahimbing na natutulog. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang nagtatampo dahil umabant lang siya sa malayo. Sa paghusga sa direksyon na kanyang tinatahak, ang kanyang destinasyon ay ang Territory Gate. Dahil ang lahat ng nabasag na Universe World sa Chaotic Dead Territory ay kinain ni Aer, walang dahilan para manatili siya. Hindi sinasadya ni Big Brother Wang at Big Sister Lan na pigilan siya sa pag-alis. Hindi ito ang unang pagkakataong bumisita sa kanilang teritoryo ang mga miyembro ng Giant Spirit God Clan.
Sa tuwing maaapektuhan ng kanilang laban ang isang bagong Great Territory, na nagresulta sa maraming universe world na nawasak, ang mga giant spirit gods ay magiging hangin ito at makarating sa lugar na ito. Pagkatapos nilang gawin sa lobo ang lahat ng nawasak na universe world, aalis sila. Sanay na silang dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ang Territory Gate. Katulad ng pagpasok ni Aer sa lugar na ito noon, ungol niya habang mabilis na lumiit ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, bumulusok siya sa Territory Gate at nawala. Sa kabilang banda, nanatili sa lugar ang miniature universe ni Yang Kai. Ang kanyang miniature universe ay inilagay sa ulo ni Aer, kaya ito ay gumagalaw sa tabi niya. Gayunpaman, kahit nawala na si Aer, naiwan si Yang Kai. Hindi niya madetect si Big Brother Huang o si Big Sister Lan na gumagawa ng anumang galaw, ngunit alam niyang may kinalaman ito sa kanila. Sa pagkakataong iyon, naduraj ang puso niya sa katotohanang inabandona siya ni Aer ng ganoon na lamang. Samantala, direktang binaliwala ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang kanyang depresyon. Para sa kanila, kailangan lang nila ang miniature universe ni Yang Kai upang magsilbing kanilang larangan ng digmaan. Para kay Yang Kai mismo, hindi siya mahalaga sa kanila. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang ulo habang pinapanood niya ang dalawa sa kanyang miniature universe. Walang paraan na makaalis siya sa lugar na ito bago malutas ang problemang ito. Sa sinabi nito, naisip niya na hindi naman napakahirap na lutisin ang problemang ito kung tutuusin. Habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Mabuti, Big Brother Huang, Big Sister Lan. Maghahanap ako ng bagong larangan ng digmaan na mas malaki at mas malawak kaysa sa kasalukuyan para mas malaya kang lumaban. Ano sa tingin mo? Nagpalitan ng tingin sina Big Brother Huang at Big Sister Lan bago malumanay na tumanggo. Sige, sinabi ni Yang Kai. Kailangan kong umalis sa lugar na ito saglit. Wala sa lugar na ito ang mga bagay na kailangan mo. Martial Pick, Kabanata 4803. Strategy Game. Sa kabilang panig ng Territory Gate, higit sa 10 high-grade Heaven Opening Realm Masters ay matatag pa ring nagbantay sa Chaotic Dead Territory, tulad ng matagal na nilang ginagawa. Gaya ng espekulasyon ni Yang Kai, ang epekto ng labanan sa pagitan ng Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer ay masyadong nakakatakot at makakaapekto sa karatig na Great Territories. Kapag nangyari iyon, ang buong Great Territory ay magiging bahagi ng Chaotic Dead Territory. Sa makatuwid, ang Cave Heavens at Paradises ay palaging walang laman ang katabing Great Territories upang maiwasan ang napakaraming casualty dahil sa labanan. Ginagawa nila ito sa loob ng maraming taon na ngayon. Kapag ang labanan sa pagitan ng Burning Light at Seren Glimmer ay lumawak dati at nakaapekto sa mga bagong Great Territories, sila ay magiging walang laman sa simula. Sa makatuwid, kahit na hindi mabilang na universe world ang mawawasak, walang naiulat na nasawi. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga magsasaka sa Great Territory na ito ay tumakas ilang dekada na ang nakararaan. Nang ang giant spirit god na si Aer ay tumakbo palabas ng Territory Gate, ang mga high-grade masters na ito ay hindi sinubukang pigilan siya at pinanood lang siyang umalis. Sa katunayan, hindi nila siya napigilan kahit na gusto nila. Kahit na mayroong isang 8th grade ancestor sa paligid, walang paraan na hamanin nila ang isang giant spirit god. Habang pinapanood nila ang giant spirit god na umalis, biglang bumantong hininga ang isang 7th grade na babae. Nakakalungkot na ang ganitong talento ay namatay sa murang edad. Tumanggo ang katabi niya. Tama ka, ang isang sumisikat na bituin na tulad niya ay pinatay ng ganoon lang. Ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, hindi ba? Ang isa pang tao ay nagsabi. Ang isang mangmang na tao ay hindi nakakaalam ng takot. Sa palagay ko ay hindi niya alam na siya ay pumapasok sa Chaotic Dead Territory, kung hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na sumama sa Giant Spirit God. Narinig ko na ang binata ay engaged sa isang core disciple mula sa Yinyang Cave Heaven. Ngayong patay na siya, annulled na yata ang engagement. Narinig ko mula sa sekta na gumawa siya ng malaking kontribusyon sa paglaban upang sirain ang mga Black Ink disciples sa Langya Paradise. Salamat sa kanya na mahanap at maalis ng mga mula sa Langya Paradise ang lahat ng Black Ink disciples. Nakakita pa sila ng ilang mga pahiwatig na humantong sa totoong Black Ink clansman na nagtatago sa likod ng mga anino. Natural na pinag-uusapan nila si Yang Kai. Nang pumasok si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory kasama si Aer noong nakaraan, marami sa mga high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ang nakasaksi nito. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nabigla. Una sa lahat, wala pang nakatrabaho sa isang giant spirit god dati, kaya inakala ng mga taong nakakita kay Yang Kai na nakakakita lang sila ng mga bagay.
Pangalawa, ang Chaotic Dead Territory ay isang lubhang mapanganib na lugar. Kahit na pumasok si Yang Kai kasama ang isang giant spirit god, inakala nila na magiging miserable ang kanyang kapalaran. Malamang na mamamatay siya sa mga shockwaves ng walang katapusang laban. Sa makatuwid, pagkatapos na sumugod si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory kasama ang giant spirit god, sinimulan nilang tingnan ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat sinusubaybayan nila ang mga galaw ng Burning Light at Seren Glimmer sa loob ng maraming taon dahil ito ang kanilang tungkulin, mayroon pa rin silang mga paraan upang makipag-usap sa labas ng mundo. Sa pagtatanong sa paligid, nalaman nila na ang binata na pumasok sa Chaotic Dead Territory kasama ang Giant Spirit God ay isang sikat na figure, hindi isang walang tao. Kasama sa kanyang mga titulo ang Star Boundary Great Emperor, Void Lands Lord, Yin Yang Cave Heaven's Son-in-law at iba pa. Noong nakaraan, ang insidente tungkol sa World Tree ay kumalat na parang apoy. Kahit na dito sila nakaistasyon, narinig ito ng mga masters na ito. Sapat na ang nakakagulat na si Yang Kai, bilang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, ay nagawang pumatay ng isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Sa panahon ng Dao Theory Assembly, natalo niya ang lahat ng iba pang core disciples mula sa Cave Heavens and Paradises at nanalo ng unang pwesto. Kaya naman nalaman din nila na siya ay isang Yin Yang Cave Heaven Son-in-law. Bukod pa rito, salamat sa kontribusyon ni Yang Kai na nagawang i-root ng mga mula sa Langya Paradise ang mga Black Ink disciples at napatay silang lahat, na pumihil sa isang sakuna na mangyari. Si Yang Kai ay gumawa ng maraming bagay na labis na ikinababahala ng Cave Heavens at Paradises, kaya hindi na siya isang walang pangalan na figure. Kaya naman madali nilang nalaman ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa paligid. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, naisip nila na nakarating siya sa Chaotic Dead Territory kasama ang Giant Spirit God pagkatapos umalis sa Langya Paradise. Hindi alintana kung gaano karaming mga tagumpay ang nagawa ni Yang Kai sa nakaraan, na kinabibilangan ng pagpatay sa isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master, isa pa rin siyang 6th Grade Heaven Opening Realm Master sa huli. Walang paraan na makakaligtas siya sa Chaotic Dead Territory. Naniniwala sila na iyon ang katotohanan. Lumipas ang mga dekada, at tuluyang umalis ang Giant Spirit God. Gayunpaman, ang binata na nakatag kasama ay wala nang makita ngayon. Walang sino man ang makakaligtas sa Chaotic Dead Territory ng matagal, kahit na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, para sabihin ang katotohanan na si Yang Kai ay isa lamang 6th Grade Master. Bagamat naawa sila sa pagkamatay ni Yang Kai, hindi sila malapit sa kanya kung tutuusin. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi nagtagal ay nag-usap sila tungkol sa iba pang mga bagay. Sa pagsasalita sa Black Ink Clan, kumusta ang sitwasyon sa Shattered Heaven ngayon? Lahat sila ay umiling, kasama na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestor, na di umano'y higit na nakakaalam kaysa sa iba. Bagaman ilang dekada na namin itong sinisiyasat, hindi namin mahanap ang kinaroroonan ng Black Ink. Angkan sa Shattered Heaven. Mukhang mahusay silang nakatago. Nakahanap na ba sila ng iba pang Black Ink disciples sa ating puwersa? Hindi. Siguro hindi pa naman ganoon kalala ang sitwasyon. Nagtataka ako kung paano naging konektado ang mga Black Ink disciples na iyon mula sa Langya Paradise sa Black Ink Clan. Nang magsasalita na sana ang 8th Grade Ancestor, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto nang lumingon siya upang tingnan ang Territory Gate. Ang mga pagbabago ay maaaring maramdaman na nagmumula sa Territory Gate. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ito. Ganito rin ang nangyari ng barilin ng Giant Spirit God na si Aur mula sa Chaotic Dead Territory. Mangyayari rin ito kapag kumalat ang fallout mula sa labanan sa pagitan ng Burning Light at Seren Glimmer. Ngayong wala na ang Giant Spirit God, wala nang ibang buhay na nilalang sa Chaotic Dead Territory maliban sa Burning Light at Seren Glimmer. Naramdaman ng 8th Grade Ancestor na lumubog ang kanyang puso, iniisip na ang labanan sa pagitan ng Burning Light at Seren Glimmer ay malapit nang makaapekto sa susunod na Great Territory. Ang parehong bagay ay nangyari halos 100 taon na ang nakalilipas. Bakit ito darating ng napakaaga? Nang hindi na kailangan niyang magbigay ng utos, mahigit 10 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang gumamit ng kapangyarihan ng kanilang miniature universe upang protektahan ang kanilang sarili habang itinataas ang kanilang pagbabantay sa pinakamataas. Ayon sa mga nakaraang karanasan, hindi masyadong mabilis masisira ang Territory Gate, kaya may oras pa silang tumakas. Kapag nawasak ang Territory Gate, kung hindi pa rin sila umalis sa Great Territory na ito, sila ay papatayin sa kabila ng pagiging high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa ilalim ng kanilang matulis na relo, isang figure ang naglakad palabas ng Territory Gate.
Lahat sila ay naroot sa lugar na tila sila ay tinamaan ng ilang uri ng binding technique. Maging ang batikang 8th grade ancestor ay nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata, na lumabas sa Chaotic Dead Territory na ganap na hindi nasaktan. Nang alisin ni Yang Kai ang kanyang pagkahilo mula sa pagtawid sa Territory Gate, nakita niya na higit sa 10 tao ang nakatingin sa kanya na para bang isa siyang multo. Kumunat ang noo niya, alam niyang may hindi sila pagkakaintindihan. Gayunpaman, wala siyang balak na magpaliwanag ng anuman at binati lang sila ng may paggalang. Binabati ni Yang Kai ng Voidland ang mga senior. Siya na talaga. Bagamat nalaman na nila ang pagkakakilanlan ni Yang Kai at alam na siya ang Master Voidland, hindi pa nila na-verify ang katotohanan ito dahil walang paraan para gawin iyon. Hanggang sa sandaling ito ay nakumpirma nila ito. Ang mga taong ito ay nagpalitan ng mga natatarantang tingin dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Noon pa man sila ay naniniwala na si Yang Kai ay matagal nang patay, at ang Cave Heavens and Paradises na nakatanggap ng balita ay malamang na may parehong damdamin. Isang babae sa 7th grade, na nagsalita kanina, ay nag-aalinlangan na nagtanong. Ikaw ay buhay pa. Ano sa mundo ang pinag-uusapan niya? Isang walang imak na si Yang Kai ang nakanganga sa kanya at tumanggo. Oo, gulat na tanong ng isa pang high-grade Heaven Opening Realm. Kamusta ka pa? Madilim ang ekspresyon ni Yang Kai, nagtataka kung bakit parang gusto siyang patayin ng mga taong ito gayong walang sama ng loob sa pagitan nila. Tila napagtanto ng 8th grade ancestor kung ano ang iniisip ni Yang Kai at ipinaliwanag niya. Nagtataka sila kung paano ka nakaligtas sa Chaotic Dead Territory. Pinoprotektahan ka ba ng Giant Spirit God? Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ng iba ang nangyayari. Posible lamang para kay Yang Kai na mabuhay sa Chaotic Dead Territory na may proteksyon ng Giant Spirit God. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, natanto nila na may mali. Ang Giant Spirit God ay umalis ng ilang oras bago lumabas si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory, ngunit siya ay buhay pa rin at sumisipa kahit na wala siyang proteksyon ng Giant Spirit God para sa nakaraang insenso o higit pa. Tumanggo si Yang Kai. Talagang matalas ang iyong pananaw, Ancestor. Salamat talaga sa Giant Spirit God na nakaligtas ako. Gayunpaman, hindi na ito mapanganib sa loob dahil ang isang tao ay maaaring pumasok at umalis ng walang takot. Lahat sila ay natigilan habang ang ilan sa kanila ay nag-aalinlangan na nagtanong. Seryoso ka ba? Nang hindi nagsasaad ng mga detalye, sumagot si Yang Kai. Nakahanap ako ng laro para sa dalawang makapangyarihang nilalang sa loob na mapaglalaroan nila. Ngayong lumipat na sila sa ibang paraan ng pakikipagkompetensya, hindi na ito delikado sa loob. Lahat sila ay titig na titig kay Yang Kai na para bang sinusubukan nilang malaman kung nagsisinungaling siya. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi ng 8th Order Ancestor sa kakaibang tono. Sabi mo nakahanap ka ng laro para sa makapangyarihang mga nilalang sa loob. Seryosong tumanggo si Yang Kai. Lalong naging awkward ang ekspresyon ng Ancestor. Kilala mo ba kung sino sila? Siyempre, kilala ko. Muling tumanggo si Yang Kai. Dahil doon, hindi na nakaimik ang Ancestor. Nagpalitan ng tingin ang iba pang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang ilan sa kanila ay naghinala pa na si Yang Kai ay nabaliw. Ang mga nilalang sa loob ay ang Burning Light at Seren Glimmer, na lumalaban sa isa't isa mula pa noong madaling araw. Nasira nila ang hindi mabilang na Great Territories sa daan. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng pag-aaway, ngunit sila ay nag-isip na sila ay hindi magkatugma sa pagkakaroon ng isa't isa. Ito ay isang tunay na hindi mapagkakasunduang awayan. Gayunpaman, mayroon na ngayong isang binata na nagsabing nakahanap na siya ng bagong laro para sa dalawang nilalang na ito upang patayin ang oras kaya binago nila ang paraan ng kanilang pakikipaglaban. Ang buong bagay ba ay isang uri ng laro ng bata? Tiyak, hindi sila maniniwala. Malamang na mas hindi nila maiisip kung nalaman nilang matagal ng nilaro ni Yang Kai ang laro ng batang ito sa kanila. Well, sinubukan ng Ancestor na sukatin ang kanyang mga salita dahil naniniwala rin siya na si Yang Kai ay nabaliw. Kahit na si Yang Kai ay nanatili sa Chaotic Dead Territory sa loob ng mga dekada at sa kalaunan ay nakaalis dito ng ligtas, na isang tagumpay na walang sino mang nakamit sa kasaysayan, hindi ito nangangahulugan na ang sinabi niya ay totoo. Seryosong tanong ng Ancestor. Anong klaseng laro ito? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong ito ay isang uri ng laro ng diskarte? Natural na napansin ni Yang Kai ang pagdududa ng 8th grade Ancestor, at may kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ng ibang high-grade Heaven Opening Realm Masters, na parang nakaramdam sila ng simpatiya para sa kanya. Natahimik ang 8th grade Ancestor.
Hindi sa ayaw niyang paniwalaan si Yang Kai, ngunit ang mga salita ng huli ay sadyang hindi maisip. Magagawa ba ng isang tinatawag na laro ng diskarte ang dalawang makapangyarihang nilalang na makalimutan ang tungkol sa mga sama ng loob sa pagitan nila na nagtagal sa buong panahon? Kung ito ay napakadali, ang mga taong ito ay hindi na kailangang magbantay sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Inaasahan na hindi ka maniniwala sa akin, kaya bakit hindi ka sumama sa akin upang makita mo ang iyong sarili? Maniniwala ka sa akin kapag nasaksihan mo ito ng personal. Inimbitahan siya ni Yang Kai na pumasok sa Chaotic Dead Territory kasama niya. Agad na inilagay ng 8th grade Heaven Opening Realm Ancestor ang kanyang bantay. Kung hindi niya alam na si Yang Kai ay may World Spring, na nagpoprotekta sa kanyang miniature universe mula sa anumang panlabas na pagsalakay, maghay-hinala siya na ang binata ay nabahiran ng Black Ink at sinusubukang patayin siya. Hindi lang sino man ang maaaring tumalon sa Chaotic Dead Territory. Kahit naligtas nang umalis si Yang Kai, maaaring mayroon siyang espesyal na paraan para maabot ito. Sa kabilang banda, ang 8th grade ancestor ay hindi maglalakas loob na ibaba ang kanyang bantay. Martial Pick, Kabanata 4804. Parehas na nahihiya. Ang usaping ito ay may malawak na implikasyon. Kung ang Burning Light at Seren Glimmer ay maaaring mamuhay ng mapayapa ng magkasama, ito ay magiging magandang balita para sa buong universo. Kahit papaano, ang Cave Heavens and Paradises ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang laban na sirain ang higit pang Great Territories. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming Great Territories ang nawasak dahil sa kanilang laban, na isang pagkatalo para sa buong 3,000 mundo. Bagamat hindi pinaniwalaan ng 8th grade ancestor ang mga salita ni Yang Kai, sinabi pa rin niya. Mananatili ka rito. Papasok ako at titingnan ko. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa Chaotic Dead Territory, pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat hindi siya makakapasok ng malalim sa Chaotic Dead Territory, hindi naging mahirap para sa kanya na pansamantalang bisitahin ang Periphery. Sa katunayan, ilang beses na siyang pumasok sa Chaotic Dead Territory noon para suriin ang sitwasyon sa loob, ngunit palagi siyang mabilis na umatras. Hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan kung nanatili siya roon ng napakatagal. May isang beses pa nga na nakakuha siya ng 7th grade Blue Crystal na halos kasing laki ng wash basin habang nandoon siya, na malaking bonus. Mag-ingat ka, Ancestor. Sabi nilang lahat na may pag-aalala. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Ancestor ay malumanay na tumango at ganap na isinaaktibo ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe. Pagkatapos, nagpatawag siya ng defensive artifact, na naging isang kumikinang na aura na bomb alot sa kanya, bago siya bumulusok sa territory gate. Gayunpaman, makalipas ang ilang paghinga, tumakbo siya palabas ng territory gate. Ang ikinagulat nila ay ang ancestor ay puro sunog, at ang kanyang damit ay punit-punit. Maging ang kanyang buhok ay magulo dahil makikita ang usok na umaagos mula sa kanyang ulo. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang defensive artifact na ipinatawag niya kanina ay wala nang makita, tila nawasak sa loob lamang ng ilang paghinga. Isang tulalang Yang Kai ang bumulalas. Hindi kaya. Malinaw na kalmado at tahimik ang Chaotic Dead Territory nang siya ay umalis, kaya bakit tila tinamaan ng kidlat ang ancestor pagkapasok dito? Habang nakakaramdam ng pag-aalinlangan, sumugod si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory upang alamin kung ano ang nangyari. Hindi siya napigilan ng high-grade Heaven Opening Realm Master sa oras. Sa totoo lang, kalmado at tahimik pa rin ang Chaotic Dead Territory. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nakatayo lang at nakatingin sa territory gate. Nang makita si Yang Kai, nasa sabik na nagtanong si Big Brother Lan. Tapos ka na ba? Umiling si Yang Kai. Hindi ito isang bagay na matatapos ng ganoon kabilis. Bumalik ako hindi nagtagal pagkatapos kong umalis, kaya kailangan ko pa ng oras. Kumunot ang noo ni Big Brother Huang. Bakit ka bumalik kung hindi ka patapos sa iyong gawain? Nagtanong si Yang Kai. May nakita ba kayong dalawa ngayon lang? Itinagilid ni Big Sister Lan ang kanyang ulo. Tungkol ba sa matandang iyon ang pinag-uusapan mo? Nagulat ako nang bigla siyang pumasok kaya binigyan ko siya ng konting smack. Wala akong ibang ginawa. Ang kanyang munting sampal ay halos nabigla sa buhay ng matandang iyon, literal. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sasabihin, kaya maaari lamang niyang subukang hikayatin ang mga ito. Pakiusap huwag mo siyang patulan ng malakas sa susunod. Siya ay sinadya walang pinsala. Gusto lang niyang tingnan ang loob. Ngumuso si Big Brother Huang. Dapat niyang ituring ang kanyang sarili na maswerte na hindi siya napatay. Sabihin sa kanya na huwag nang pumasok muli.
Hindi kami nagsettle ng account sa kanya noong ilang beses siyang pumasok noon. Mabuti. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Tila hindi tinanggap ni Big Brother Wang ang mga tagalabas sa Chaotic Dead Territory. Saka siya tumalikod at tumakbo palabas. Bagamat natama ng ulo ng ancestor, hindi siya nanganganib na mawalan ng buhay. Nang makita niyang si Yang Kai ay lumabas na ligtas at maayos habang siya ay nasusunog at nabugbog, hindi niya maiwasang magalit sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Matapos itong pag-isipan, ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang bagay ay, ayaw nilang dalawa na abalahin sila ng sinuman. Hindi sila natuwa nang bigla kang sumulpot, ancestor. Malumanay na tumanggo ang ancestor. Wala silang balak na patayin ako. Kung gusto nila siyang patayin, patay na siya. Bagamat siya ay nasugatan, ito na ang pinakamagandang resulta. Ang mas nakakagulat sa kanya ay ang mga kataas-taasang nilalang na ito na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay talagang dalawang batang-bata na mukhang wala pang 10 taong gulang. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Sa paglipas ng mga taon, walang nakakita sa totoong katawan ng Burning Light at Seren Glimmer. Hindi siya sigurado kung ang nakita niya ay ang kanilang mga tunay na katawan o mga pansamantalang anyo lamang ang kanilang ipinamalas. Bagamat siya ay natigilan, makumpirma niya na ang Chaotic Dead Territory ay talagang ligtas na ngayon dahil walang nakakatakot na shockwaves na dumadaloy dito. Ang buong Chaotic Dead Territory ay kalmado. Mukhang totoo nga ang sinabi ng binata. Pinipigilan ang kanyang pananabik, nagtanong siya. Sabi mo nakahanap ka ng bagong laro para sa kanila. May maitutulong ba tayo? Napakagandang balita na huminto sa pakikipaglaban ang Burning Light at Seren Glimmer. Hindi bababasa, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mas maraming great territories na mawawasak. Nang mapansin ang pagbabago sa ugali ng ancestor, ang iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay tumingin kay Yang Kai na may tame time na ekspresyon. Sumagot si Yang Kai. Magagamit ko talaga ang tulong mo. Sige lang. Ang bagay ay, ang laro ay nangangailangan ng isang malawak na lugar para malaya silang maglaro. Gayunpaman, sigurado akong alam mo na walang iba kundi ang walang katapusang kawalan sa Chaotic Dead Territory. Kaya naman, naatasan akong maghanap ng bagong board para paglaruan nila. Saglit itong pinag-isipan ng ancestor bago tumanggo. Naiintindihan ko, sumama ka sa akin. Nang matapos ang kanyang mga salita, pinangunahan niya ang daan. Sumunod nang malapit si Yang Kai. Pagkalipas ng ilang oras, isang dambuhalang Universe World ang dumating sa kanilang paningin. Itinuro ng ancestor ang Universe World at nagtanong. Paano ang lugar na ito? Sapat na, wala bang nakatira dito? Sumagot ang ancestor. May mga residente noon, ngunit lumipat sila ilang dekada na ang nakararaan. Walang mga tao na naninirahan sa lugar na ito ngayon. Marahil ay may ilang mababang antas na mga hayop. Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, mangyaring gumawa ng hakbang upang hatiin ang Universe World na ito para mas madaling ipadala sa Chaotic Dead Territory. Nang mapagtanto ang intensyon ni Yang Kai, itinaas ng ancestor ang kanyang kamay at itinuro ang dalawang daliri sa napakalaking Universe World. Habang bumubulusok ang marilag na World Force, hindi mapigilan ni Yang Kai na maramdaman ang paninikip ng lahat ng kanyang mga butas. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na kumikilos. Noong siya ay dati nang hinuhuli ni Bright Sun Divine Monarch, Cheng Yang, ang kabilang partido ay paulit-ulit na nagtangkang patayin siya. Gayunpaman, iba iyon sa kasalukuyang sitwasyon. Hanggang sa sandaling ito napagtanto ni Yang Kai kung gaano talaga kabigat ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kasunod ng pagkilos ng ancestor, isang liwanag ang tumagos sa kawalan at naging sanhi ng pagyanig ng buong Universe World. Pagkatapos ay nahati ito sa mga nabasag na Spirit Province na may iba't ibang laki. Umaalon ang mga emosyon sa puso ni Yang Kai. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, maaari rin niyang sirain ang isang Universe World, ngunit hindi niya ito magagawa ng tumpak at walang kahirap-hirap gaya ng ancestor sa tabi niya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Mapanlikha ang puwersang ginawa ng ancestor. Bagamat ang Universe World ay naging hindi mabilang na mga nabasag na Spirit Province, hindi sila isang gulong-gulo, sa halip, tila maayos na pinutol ang mga ito. Ipinakita nito na ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay may tumpak na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Nabalitaan ko na ang iyong miniature universe ay nagkatawang tao. Biglang komento ng ancestor. Hindi alam ni Yang Kai kung saan ito narinig ng matanda, ngunit ang kanyang miniature universe ay sinisiyasat ng maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises, kaya hindi na ito lihim ngayon.
Kaya naman, tapat siyang sumagot. Oo, ang ancestor ay nagpatuloy sa pagsasabi. Kung ganoon, itatago natin ang mga basag na spirit province sa ating miniature universe at dadalhin sila sa Chaotic Dead Territory. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Gamitin ang iyong sariling kapangyarihan upang ihiwalay ang mga piraso ng universe world, kung hindi, kontaminado ang iyong world force. Kapag nangyari iyon, kailangan mong gumastos ng kaunting pagsisikap upang maalis ito. Naiintindihan ko, magalang na sagot ni Yang Kai. Ang dalawa sa kanila ay gumawa ng isang hakbang ng magkasama at inilipat ang mga basag na spirit provinces sa kanilang miniature universe. Dahil mas mahina si Yang Kai, hindi niya maitago ang marami sa mga piraso. Sa bandang huli, 30% lang ang itinago niya habang ang iba ay kinuha ng ancestor. Pagkatapos ay isinaaktibo nila ang kanilang sariling mga kapangyarihan upang sugpuin ang world force na nakapaloob sa mga basag na spirit province upang hindi sila sumanib sa kanilang miniature universe. Lumipas ang kalahating araw nang bumalik sila sa Territory Gate. Sa harap ng Territory Gate, ang ancestor ay nag-aalangan habang nakatingin kay Yang Kai na may pares ng mga mata na umaasa. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Yang Kai, "Pakiusap sumama ka sa akin, ancestor. Makakatipid tayo ng oras sa pamamagitan ng pagkumpleto nito ng sabay-sabay." Kinakabahang tanong ng ancestor. Ngunit silang dalawa sa loob. Palihim ng inisyon ni Yang Kai, iniisip na ang ancestor ay malinaw na sabik na makita ang loob ng Chaotic Dead Territory. Gayunpaman, nauutol pa rin siya sa alaala ng mga nangyari sa kanya. Kung wala ang katiyakan ni Yang Kai, hindi siya maglalakas loob na pumasok muli, baka mapatay siya kaagad. Kaya naman, tiniyak siya ni Yang Kai sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala, ancestor. Papasok tayo para tumulong. Kailangan mo lang akong sundan ng maigi, at hindi na sila muling gagawa ng paraan sa iyo." Noon ay tumango ang ancestor. Paumanhin sa gulo noon, Marshall Nephew. Hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-alon ng kanyang emosyon. Mula pa noong una, sinusubukan ng Cave Heavens at Paradises na makipag-ugnayan sa Burning Light at Seren Glimmer, ngunit walang nagtagumpay hanggang ngayon. Masyadong mapanganib ang Chaotic Dead Territory, at walang nakausap ang dalawang makapangyarihang nilalang na ito. Siya kaya ang gagawa ng kasaysayan sa araw na ito. Tiyak, hindi siya ang unang taong gumawa nito, ngunit hindi bahagi ng Cave Heavens and Paradises si Yang Kai, at hindi rin siya maaaring kumatawan sa mga nabanggit na dakilang puwersa. Matapos sabihin sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters na magbantay sa lugar na ito, mahigpit na sinundan ng ancestor si Yang Kai at pumasok sa Chaotic Dead Territory sa pangalawang pagkakataon. Naghihintay pa rin sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa iisang lugar, ngunit nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nilang bumalik si Yang Kai. Handa na ang kanilang mga hukbo para sa susunod na labanan, kaya't kailangan nila ng malaking lugar kung saan malaya silang makakalaban sa isa't isa. Gayunpaman, nang makita ni Big Brother Huang ang ancestor na nasa likod ni Yang Kai, sumimangot siya dahil sa sama ng loob. Ang kinakabahan na ancestor ay mabilis na sumaludo sa kanila. Pagbati, "Seniors." Kahit na siya ay isang matandang lalaki na nabuhay ng mahabang panahon, hindi siya maglalakas loob na hamatak ng ranggo sa harap ng dalawang ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan ang sarili niyang mga paa sa magalang na paraan habang nagsasalita sa kanila. Direktang hindi siya pinansin ni Big Brother Huang habang ang isang hindi nasisiyahang Big Sister Lan ay ngumuso. "Bakit mo kami tinawag na seniors? Tawagin mo akong Big Sister." Ang pamagat na Big Sister ay tila ang pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Nang marinig iyon, napatulala ang ancestor. Bakit biglang gusto niyang tawagin ko siyang Big Sister? Lumingon siya kay Yang Kai sa pag-asang mabibigyan siya ng kaunting linaw ng kabilang partido. Kaya palihim siyang kinausap ni Yang Kai. Ang dalawang ito ay medyo sira-sira. Gawin mo lang ang sinasabi nila. Umubo ang ancestor at pagkatapos ay magalang na sinabi. Pagbati, Big Sister. Mabuti. Tuwang-tuwa si Big Sister Lan. Noon lang, ngumuso si Big Brother Huang. Agad na nakuha ng ancestor ang pahiwatig at mabilis na sinundan. Pagbati, Big Brother. Noon lang nagpakita si Big Brother ng mas banayad na ekspresyon. Sa kabilang banda, halatang napahiya ang ancestor. Hindi niya inisip na tawagin silang senior dahil ito ang pinakakaraniwang paraan ng address, ngunit naguguluhan siya kung bakit siya tinawag na Big Brother at Big Sister. Bagamat tila sinamantala niya ang mga ito, tiyak na pagtatawanan siya ng ibang mga matatandang karangk niya kapag kumalat ang balita. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Yang Kai na matuwa.
Katulad na lamang ng kung ano ang magiging pakiramdam ng isang tao kapag nakita niya na hindi lamang siya ang nagdurusa sa ilang kahihiyan. At least, hindi lang si Yang Kai ang nahihiya ngayon dahil may ibang tao ring napilitang tawagin ang dalawang batang ito na Big Brother at Big Sister.